Malinaw ba? Opo, sir. Tayo, dito kasi ang ginagamit ko ngayon, wala kami wifi, dulot ng lindol. So, kung malinaw ang ginagamit ko, so maaari tayong magsimula. Ilang ba? Clear naman, sir. Ano po? Malinaw, sir. Malinaw. Tayo, magsabi lang kayo kung medyo ano kasi tayo, kung medyo malabo kasi data lang ang ginagamit ko ngayon. Tayo. So, pagtitiyagaan natin inshallah ang data natin ngayon. So, dahil sa isa ito sa pagsubok sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating pananaliksik ng kaalaman. طيب بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد توقفنا عند قوله ثم ذكر قريبا أتمها وإن انحرف عن القبلة. طيب لا وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام صلاته عمدا بطلت لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. So, dito tayo tumigil noong last week na kung saan ito ang pagsasalam. Kapag ang isang tao ay nakapagsalam, bago matapos ang kanyang pagsasala. So kapag ito ay sinasadya ng isang tao ay masisira ang kanyang pagsasala. Masisira ang kanyang pagsasala. Tayyib, li'annahu takallama fiha qabla itmamiha dahil siya ay nagsalita sa loob ng kanyang pagsasala bago matapos ito. Tayyib. So dahil siya ay nakapagsalam, ibig sabihin ay tapos ta ang kanyang pagsasala. So kapag ito ay sinadya ng isang tao, ay masisira ang kanyang pagsasala. Ang kanyang sala. Tayyib. Wa in kana salamu sahwan. ثم ذكر قريبا أتمها وإن انحرف عن القبلة. Tayyib. So, kapag ang kanyang pagsalam ay isang pagkakamali o isang pagkalimot, nakalimutan niya na siya ay nakapagsalam, so akala niya ay natapos na ang kanyang pagsasala. Halimbawa, so siya ay nakapagsalam. So madakara kariban at amaha. Pagkatapos ng kanyang pagsasalam ay hindi nagtagal at naalala niya na siya ay hindi nakapagtapos sa kanyang pagsasala, ito ay kanyang bubuuhin. Ibig sabihin, kung nagkulang ng isang raka, agad siyang tatayo upang isagawa ang kanyang naiwan. Tayyib. Halimbawa, siya ay nagsala ng Maghrib, pagkatapos ay noong siya ay natapos niya ang dalawang raka'a, siya ay na itinuro ang kanyang hintuturo. Pagkatapos niyang bigkasin ang at-tashahhudul awwal, siya ay nakapagtashahhud ng tashahhudus tsani nang dahil sa kanyang pag-aakala na siya ay nakatapos sa kanyang pagsasala. So pagkatapos ay nakapagsalam, so pagkatapos niyang sumalam, sinabi dito wa ininharafa anil qiblah, kahit siya ay nakatanggi o kahit siya ay nakalingon mula sa qibla. Kahit siya ay nakalingon mula sa qibla. So pagkatapos niyang magsalam, kapag siya ay imam, ay humarap siya sa mga tao. So ibig sabihin ay nakalingon nga siya o di kaya natalikuran niya ang kibla. So pagkatapos nito ay naalala niya na hindi natapos ang kanyang pagsasala, agad siyang tatayo upang buuhin ang kanyang pagsasala, upang gawing kumpleto ang kanyang pagsasala.
aw kharaja min al-masjid wa sajada lis-sahwi. So, o di kaya siya ay nakalabas mula sa masjid. So, pagkatapos niyang magsala, ngunit hindi ito nagtagal. O pagkatapos niyang magsala, nakapagsalam siya, ay lumabas siya mula sa masjid. So pagkalabas niya mula sa masjid ay naalala niya na siya ay hindi nabuo ang kanyang pagsasala, hindi natapos ang kanyang pagsasala. So agad siyang papasok sa masjid, pagkatapos ay itatayo niya o bubuuhin niya ang kanyang pagsasala. So pagkatapos niyang buuhin ang kanyang pagsasala ay sajada lis-sahwi. Ibig sabihin ay magsusujud para sa sujud as-sahwi. So ang dalil nito ay ang kwento tungkol kay Dhilyadayn, tungkol kay Dhilyadayn. Tayyib, na kung saan siya ay nangyari ito sa kanya, hindi, nangyari ito kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan, kung hindi ako nagkakamali, ang kwento ni Dhilyadayn ay si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakapagsala ng sobra, hindi kulang ang kanyang pagsasala. So nagsala sila ng Maghrib. Pagkatapos nilang magsala ng Maghrib ay nagkulang ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ng isang raka'a. So nakapagsalam siya. So ang ilang sa mga sahaba ay nagdududa dahil sa pagkukulang ng pagsasala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin ay hindi nabuo ang kanyang pagsasala ng Maghrib. So pagkatapos nito, bawat isa sa kanila ay nagbubulungan at tinatanong ang kasama niya o ang kapwa niya na bakit ito nangyari sa atin. Nahihiya sila na tanungin si Propeta sallallahu alaihi wasallam sapagkat inaakala nila na baka may dumating na wahi na naiba ang raka'a ng Maghrib. So pagkatapos ay nagsabi si Dhilyadayn. Noong nagsabi si Dhilyadayn, sinabi niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ikaw ba ay may tanda o di kaya may dumating ba na wahi?" So sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya ay walang dumating na wahi at wala akong iniwan o wala akong nakalimutan. So pagkatapos nito, tumigil ng kaunti si Propeta sallallahu alaihi wasallam at nagtanong siya kay Abu Bakr. Sinabi niya, totoo ba ang sinasabi ni Dhilyadayn? So sinabi ni Abu Bakr, totoo ang kanyang sinasabi. Kaya tumayo si Propeta sallallahu alaihi wasallam at ginawang kumplito o binuo ang kanyang pagsasala. So pagkatapos buuhin ang kanyang pagsasala ay nagsujud siya ng dalawang sujud bilang bilang pagsujud sa kanyang pagkakamali. Lakin in lam yadhkur hatta qama fa alayhi an yajlis. So liyanhada ila al-ityan bima baqi alayhi an julusin lianna hadha al-qiyam wajibun lis-salah falazimahu al-ityan bihi ma'an niyyah. So lakin in lam yadhkur hatta qam. So kapag hindi niya ito naalala hanggang sa siya ay nakatayo, so hanggang sa siya ay nakatayo upang magsala ng sunnah, fa alayhi an yajlis. So karapat dapat sa kanya na umupo liyanhad ila al-ityan bima baqiya alayhi anil julus. Ibig sabihin ay kinakailangan niyang umupo upang siya ay tumayo at gawin ang natitira sa kanyang pagsasala, ang julus, doon sa kanyang pag-upo. Dahil doon nagtapos ang kanyang pagsasala o doon siya nagkamali sa oras ng kanyang pagkaupo. So pagkatapos ay doon siya magsisimula sa kanyang pag-upo at tatayo siya at gagawin niya ang naiwan niya o nakaligtaan niya sa kanyang pagsasala. Lianna hadal qiyama wajib, dahil ang kanyang pagtayo na yon ay wajib para sa pagsasala. Palazimahu al-ityanu bihi ma'an niyya. So kinakailangan niyang gawin ito na may kasamang niyya. Tayyib. Wa in kana ahdasa istanafa. Kung siya ay ahdasa, kung nasira ang kanyang
kanyang ablution ay istanafa. So siya ay magsasala, istanafa, magsasala muli dahil nasira ang kanyang pagsasala. Nasira ang kanyang pagsasala. Tayyib, fa in tala al-fasl urfan batalat li ta'addur al-bina'i idan. Hindi. Ibig sabihin ng istanafa, itutuloy niya. Ibig sabihin wa in kana ahdasa. So kapag siya ay nasira ang kanyang ablution, mag-ablution siya tapos itutuloy niya 'yon. Sa oras ng kanyang pagsalam. So halimbawa nasira ang kanyang ablution, batal ang kanyang ablution, pagkatapos ay mag-ablution siya. So pagkatapos ng kanyang pag-ablution, istanafa. Ibig sabihin itutuloy niya ang kanyang pagsasala. Fa in tala al-fasl urfan. So kapag fasl, ang bilang nito ay naging mahaba, so batalat as-salat. Ibig sabihin ay masisira ang kanyang pagsasala. Masisira ang kanyang pagsasala. Tayyib, lita'addur al-bina'i idan, sapagkat hindi na maaaring ibatay o hindi na maaaring hindi na maaaring ipagpatuloy ang kanyang pagsasala dahil sa ang pagitan nito ay naging matagal. Aw takallama fi hadhihi al-hal, ulit siya ay nakapagsalita doon sa pagkatapos doon sa kanyang pagsalam, li ghairi maslahatiha. Ang kanyang pahayag ay hindi tungkol sa kabutihan o ikabubuti ng kanyang pagsasala. Halimbawa, pagkatapos niyang magsalam, Assalamualaikum warahmatullahi sa kanan, tapos Assalamualaikum warahmatullahi sa kaliwa. So nakapagsalita siya ng hindi nauukol sa ikabubuti ng kanyang pagsasala. Tulad ng halimbawa, nung siya ay nakapagsalam, so tinanong niya ang kanyang kasamahan, kumusta kayo? O kailan kayo dumating? O di kaya nagsalam siya, Assalamualaikum warahmatullahi, dumating pala kayo. So yun, hindi nauukol sa ikabubuti ng kanyang pagsasala. So ang kanyang pagsasalita na yun ay nakasira sa kanyang pagsasalita. Nakasira sa kanyang pagsasalita. Ya gulam askini. Tulad ng kanyang pagsabi na ya gulam o bata, tinatawag niya yung isang bata na kung saan inuutusan niya na painumin siya. Ikuha mo ako ng tubig. Batalat salatuhu, masisira ang kanyang pagsasala. Dahil sa sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, inna salatana hadhihi la yasluhu fiha shay'un min kalamil adamiyyin. Ang pagsasala namin na ito ay hindi nararapat na gawin dito o may mangyari dito ang pagsasalita ng mga tao. Rawahu Muslim. Wa qala Abu Dawud, ma kana la yasluhu la yahil. So ang sinabi dito na la yasluhu, ibig sabihin ay hindi nararapat. Ibig sabihin ay hindi pwede, hindi pinapahintulutan. Kakalamihi fi sulbiha, ibig sabihin ay rin siya nagsalita sa loob ng kanyang pagsasala fi sulbis sala, patabtulu bihi, at masisira ang kanyang pagsasala. Tayyib. Sawaun kana imaman, maging siya ay imam, aw ghayrahu, o di kaya hindi imam. Wasaun kana al-kalamu amdan, aw sahwan, maging ang kanyang pagsasalita ay sinasadya, o di kaya hindi niya sinasadya, aw jahlan, o di kaya hindi niya alam. Ta'ian, ito ay kanyang gusto, aw mukrahan, o di kaya siya ay napipilitan, aw wajaba, o di kaya wajib na siya ay magsalita tulad ng pagbabala sa isang bulag na kung saan siya ay mahuhulog doon sa bangin, halimbawa. Wasawaun kana limaslahatiha aw la, was-salatu fardan aw nafla. O di kaya ang pagsasala ay ano ba yun? Ang fard, o di kaya ito ay sunnah. So
So, ibig sabihin ay masisira ang kaniyang ang kaniyang sala, ang kaniyang pagdarasal. Tayyib. So, ibig sabihin, sawaun ka na imaman, maging siya ay imam. Ang imam, halimbawa, nakapagsalita, pagkatapos magsalam ng imam, na saan kulang ang kaniyang pagdarasal, so pagkatapos niyang magsalam, ay humarap sa mga tao at nagsabi, magwalis kayo doon, o di kaya linisin niyo yan. So, ang kanyang pagsasalita ngayon ay masisira ang kanyang pagsasalita, kaya hindi na kailangan buuin pa ang nagkulang o nakulang sa kanyang pagsasalita, kundi siya magsasala muli bilang kanyang pagsasala. Ganon din ang kalkalaman sa kalkalaman, maging ang kanyang pagsasala ay sinasadya. Sinadya niya ito o hindi niya sinadya o ito ay hindi niya alam. Gusto niya ito o hindi niya gusto. Mukrah. O wajaba. O di kaya wajib. Halimbawa, pagkatapos niya magsalam, nagkulang ang kanyang pagsasala. So nakapagsalam na siya. Pagkatapos niya magsalam, may isang bulag na gustong umuwi. Pag uwi niya, siya ay mababangga sa isang pader. So, sumigaw ang taong yon na nakapagsalam na hindi natapos ang kaniyang pagsasala. So, sumigaw siya, huwag kang tumuloy diyan dahil mababangga ka diyan sa pader. So, ibig sabihin, nasira ang kaniyang pagsasala, hindi niya kailangan buuhin sala, kundi siya ay magsasala muli bilang kabayaran ng kaniyang pagsasala. Tayyib. So, yun. Wa in takallama man sallama nasiyan limaslahatiha. So, kapag ang isang tao ay nakapagsalita, ang taong nagsalang nasiyan limaslahatiha. So, nakalimutan niya ito. Ngunit ito ay para sa ikabubuti ng kaniyang pagsasala. Haing kasura, kapag ito ay marami ang kaniyang salita ay batal. So, wa in kana yasiran, ito ay kaunti lamang, ay hindi masisira ang kaniyang pagsasala. So, paano natin malalaman na ito ay marami? Malalaman natin ito sa pamagitan ng orf. Kung ano ang orf natin dito sa Pilipinas, kung ano ang customary natin, nakasanayan natin, na tinatawag natin na marami, kapag doon ang pananalita na yon ay ibig sabihin ay masisira ang kanyang pagsasala. Ngunit kung ito ay kaunti lamang, halimbawa, so nagsabi ang ma'mum, sinabi niya, nagkulang ang pagsasala natin. So, magsasabi ang imam, sabi niya, totoo ba ang sinabi ng lalaking ito? May nagsabi naman, sabi niya, totoo yun. So, tatayo siya. So, ang kanyang pagtayo ay hindi na kailangan magtakbir pa, kundi tatayo siya. So, pagkatapos niyang tumayo ay yun, ipagpapatuloy niya ang kanyang pagsasala. So, ulit kaya, kung ano ang kulang doon, halimbawa, kung ang kulang doon ay hindi siya nakapagsujud ng isang sujud, so yun, magsusujud siya. So, okay na yan. Dahil ang kanyang pagsasalita ay kaunti lamang at ito ay para sa kanyang pagsasala. Para sa kanyang pagsasala. Tayyib. Qala al-muwaffaq, tayyib, hada aula. Yun ang pinakamainam. Wasahahahu fi asyarh. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم. طيب, dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay at si Abu Bakar at si Umar at si Dhul Yadayn, sila ay nagsalita, wabanaw ala salatihim. So, ang tamang baris nito ay banaw dahil ito ay fi'lu madhi. Tayyib, banaw. Tayyib. Wa qaddama fi tankiyah wa tabi'ahu fi al-muntaha la tabtulu mutlaq. Ayon naman sa kitab na tankiyah at sumunod doon ang muntaha,
tabtulu mutlaqan. Masisira na. Wala salam ala al-musalli. Ngunit kung ang tata lamang na nangyari doon ay ang isang musalli, isang nagsasala ay nakapagbigay ng salam sa kanyang kapwa, so hindi daw yun makakasira sa kanyang pagsasala. Wa yarudduhu bil isyara, hindi. Ibig sabihin nito, ang isang tao ay dumaan doon sa masjid. Halimbawa, mayroon siyang nadaanan na nagsala, so nagbigay siya ng salam doon sa nagsasala. So hindi daw masama yun. Halimbawa, nakapasok ka sa masjid tapos nagbigay ka ng salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habang ang isang tao ay nagsasala. So hindi daw masama yun. Wala ba sa muslim wa yarudduhu bil isya. Ngunit ang taong nagsasala na binigyan ng salam ay sasagot siya sa pamagitan ng isyara, sinyalis. Halimbawa, itataas niya ang kanyang kamay o di kaya pagkatapos ng kanyang pagsasala ay doon siya sasagot. Pagkatapos ng kanyang pagsasala. Fa in raddahu bil kalami batalat. Ngunit kapag siya ay sumagot sa pamagitan ng pananalita ay masisira ang kanyang pagsasala. Halimbawa, ikaw ay nagsasala pagkatapos ay may nagsalam siyo, indot mo, masisira ang iyong sala. Tayyib, wa yaruddu ba'daha istihbaban. So tulad ng sinabi natin kanina na pwedeng pagkatapos ng pagsasala ay doon siya sasagot at yun pa ang sunnah. Yun pa ang sunnah. Liraddihi sallallahu alaihi wasallam ala Ibn Mas'udin ba'da salam. Dahil sallallahu alaihi wasallam ay binigyan ng salam ni Ibn Mas'ud at sinagot siya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam pagkatapos niya mula sa pagsasala. Walau safaha insanan yuridu salama alayhi lam tabtul. Kapag ang isang tao kinamayan, ang isang tao gusto niyang bigyan ng salam, so, hindi masisira ang kanyang pagsasala. Halimbawa, kapasok sa tapos may nadaanan kang nagsasala, alam mo ay hindi siya nagsasala, nakatayo lamang. Tapos kinamayan mo siya, hindi masisira ang pagsasala. Wa qahqahatun wa hiya dhahkatun ma'rufatun ka kalamin fa in qala qahqah fal adharu anha tabtulu bihi wa in lam yabin harfani dzakarahu fil mughni wa qaddamahu al-akthar qalahu fil mubdi' wa la tufsidu bitabassum. Ang kahkaha, ibig sabihin ng kahkaha ay ang pagtawa. Tumawa ang isang tao na may kasamang boses. So yun, bakatun ma'rufa, yung pagtawa ng isang tao, yung malakas ng pagtawa. Kakalamin tulad ng pagsasalita. Ibig sabihin ay ang malakas na pagtawa tulad ng pagsasalita. Yung kala, kah. Ibig sabihin yung pagtawa mismo, na mayroon kang nabigkas na dalawang litra, so fal adharu annaha tabtulu bi. So kapag ang isang tao ay nagsasala tapos tumawa siya at may busis naman at mayroon siyang nabigkas na mga litra sa kanyang pagtawa, ay ibig sabihin ay masisira ang kanyang pagsasala. Wa illam yabni harfan, kahit walang naging malinaw na kanyang nabigkas na huruf, dalawang huruf. Ito ay nabanggit sa kitab na Mughni. Ito rin ay nabanggit din ito sa kitab Al-Mubdi'. Kitab Al-Mubdi'. So kahit hindi malinaw yung dalawang litra, ibig sabihin ay nakabigkas siya ng litra
kahit hindi malinaw yun. So, tulad haha, halimbawa haha. Ibig sabihin ay hindi lang litra yun. So, yun ay 4 na litra. Sabihin ay masisira ang kanyang ablution. Wala tufsidu bitabasum. Ang, ang pagsasala ay hindi masisira sa pamamagitan ng smile. Yung smile lang. So, hindi makakasira sa pagsasala. Tayyib. Wa in nakakaban wa in nakaka panarpa. So, kapag siya ay ano ba yung yung may nilalabas na hangin mula sa bibig. So, kapag nilabas niya ang hangin mula sa kanyang bibig, may siyang nabigkas na 2 litra ay masisira ang kanyang wa in nafaka, yung paglabas ng hangin. Wa in nafaka, yung paglabas ng hangin. So pasensya kayo kasi minsan lumalabas yung yung zoom ko, siguro mahina yung internet ko. Tayo. Wa in nafaka, kapag siya ay naglabas ng hangin mula sa kanyang bibig. So kapag siya ay may nabigkas na 2 litra doon sa kanyang paglabas ng hangin, batalat, masisira ang kanyang pagsasala. Awin tahaba bi an rafa'a sawtahu bil buka min ghairi khasyatillahi ta'ala. So, awin tahaba, o di kaya siya ay umiyak, na ang kanyang pag-iyak ay itinataas ang kanyang boses. Ngunit ang kanyang pag-iyak ay hindi dahil sa kanyang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ay mayroon siyang nabigkas na malinaw na 2 litra, ay masisira ang kanyang pagsasala. Li'annahu min jinsi kalamil adamiyyin. Dahil ito ay kabilang sa salita ng mga tao. Tayyib, kabilang sa salita ng mga tao. So, ito ang kinakailangan natin na ingatan, dahil may mga taong ginagawa nila ito lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan, habang sila ay nagsasala ng tahajjud. So, nagkukunwari sila na sila ay umiiyak, na hindi naman pala totoo ang kanilang pag-iyak, kundi sila ay tumataas lamang sila ng boses upang masabi ng kanilang mga kasamahan na sila ay umiiyak. So, yun ay pakitang tao at yun ay maaari rin makasira sa kanilang pagsasala. Lakin idha galaba sahibahu lam yadurrahu. Ngunit kung ang isang tao ay bigla na lang siyang naiyak nang hindi niya mapigilan ito, hindi makakasira sa kanyang pagsasala. Likawnihi ghayra dakilin fi wus'ihi, dahil siya ay wala siyang kakayahan dito. Wa kadha in kana min khasyatillah. Ganon din ang pag-iyak dahil sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yun makakasira sa pagsasala ng isang tao, dahil dulot yun ng kaniyang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aw tanahnaha min ghairi hajatin tabana harfan batalat. Ganon din ang tanahnaha. Ibig sabihin ng tanahnaha ay yung ano ba yung yun. Ano yun ang tanahnaha? Ibig sabihin ay parang inuubo ka, na hindi ka naman inuubo, upang maramdaman ng isang tao na ikaw ay nandoon. So, kumanon ka lang, tanahnaha. Kung hindi ito kailangan at may nabigkas ang isang tao kanyang pagsasala, fa in kanat li haja lam tabtul. Kung ito ay kinakailangan, ay hindi masisira ang kanyang pagsasala. Halimbawa, nasa isang lugar ka na madilim, tapos may pumasok na tao
So upang maramdaman ka ng taong pumasok na ikaw ay nandoon at nagsasala, so pwede kang magtanahno, tayyib, magsabi ng halimbawa, yun ang tanahnaha, tayyib. Lima rawa Ahmad wa Ibn Majah an Ali, so ito ang dalil. Qala, kana li madkhalani min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil layli wan nahar. Mayroon akong dalawang pintuan na pinapasukan mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam sa gabi at sa umaga. So fa idza dakhaltu alayhi, pinapasukan ko kay Propeta sallallahu alaihi wasallam sa gabi at saka sa umaga. So kapag ako ay pumasok sa kanya, habang siya ay nagsasala, yatanahnahu li. So nagbibigay siya ng tanahno para sa akin. Ibig sabihin ay sinyalis na siya ay nagsasala upang hindi siya istorbohin. At yun, sinasabi niya, upang mabatid ng taong pumapasok na siya ay nagsasala. Wa in galabahu su'al. So kapag siya ay hindi niya kaya, tapos mayroon siyang su'al, mayroon siyang ubo. Yun ang su'al, ubo. Inuubo siya. Tayyib. So hindi na niya kaya yun. O utas, o di kaya siya ay nag-atching. Tayyib. Siya ay nag-atching, utas, aw tasaab, aw tasaob, yung tasaob, yung tasaob, ibig sabihin ng tasaob, yung yung sinyalis na siya ay matutulog. Wa nahuhu lam yadurrahu, yung hikab, yon, tasaob, paghikab, hinihikab ang isang tao, wa nahuhu lam yadurrahu, so hindi yun makakasira sa kanyang pagsasala, walau ba na harfan, kahit ito ay may nabanggit siyang dalawang letra, so hindi masisira ang kanyang pagsasala. Tayyib. So yun ang su'al, ang ubo at ang atching, at saka yung hikab. So kapag ito ay hindi kaya ng isang taong pigilan ito, ay hindi masisira ang kanyang pagsasala. So pagkatapos nito, ay dito naman tayo sa al-kalam ala sujud linaqsin. Yung usapan tungkol sa sujud kapag ang pagsasala ay nagkulang. May kulang ang pagsasala. So, nantakil ila hadha al-mawdu' wa ونواصل في درسنا. ومن ترك ركنا, ang sinumang may naiwan na isang rukn, may naiwan na isang rukn, fa in kanati at-tahrim. So kapag ang kaniyang naiwan ay yung takbiratul ihram, tahrima, lam tan'aqid salatuhu, ibig sabihin ay walang mangyayaring pagsasala. Kung ipagpatuloy niya yon, ay walang mangyayaring pagsasala. Lam tan'aqid salatuhu. So yun, kapag nakaiwan ang isang tao ng isang rukn, maging ito ay sinasadya o nakalimutan, ay kung ito ay takbiratul ihram, ay walang mangyayaring pagsasala. Kahit buuhin niya ito, kahit ipagpatuloy niya ito, ay walang sala na tatanggapin mula sa kanya, kapagkat simula pa lang ay nasisira na ang kanyang pagsasala. So, wallahu alam, dahil 2 minuto lang ay mag-alas 7 na, at yun ang usapan namin sa idara na kinakailangan nating tumigil sa ating pagtuturo. So, babalik ako insyaAllah sa oras ng alas 8:10 siguro. Hindi. Sa alas 8, alas 8:10, insyaAllah, babalik ako sa inyo dahil sa pagkatapos ng pagsasala ay doon ako sa kabilang room. So, tulad ng sinabi ko sa inyo, so sa ngayon ay hindi muna tayo tatanggap ng mga katanungan. Kung may mga katanungan kayo, doon kayo magtanong sa ating GC doon sa Telegram. So dahil ang inyong paksa ngayon sa fiqh ay ito ang pinakamahaba.